Ang unang bigla, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pilay sa katotohanan ng psikolohiya ng tao na kapag nalalamig na ang kamatayan, ang puso ng tao ay nagsasalita tungkol sa pag-ibig nito sa mga taong pinakamalapit at pinakamamahal nito. Walang dahilan para maghinala na iba ang nangyayari sa kaso ng kabanal-banal ng puso ni Kristo. Kung nagsalita siya ng may pagkakasunod-sunod sa mga taong pinakamamahal niya, kung gayon, ay maaari natin asahan na matatagpuan sa kanyang unang 3 wika ang pagkakasunod-sunod ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Ang kanyang unang mga salita ay patungkol sa kanyang mga kaaway. Ama, patawarin mo sila. Ang kanyang pangalawang wika ay para sa mga makasalanan. Sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. At ang kanyang pangatlo ay para sa mga banal. Babae, narito ang iyong anak. Mga kaaway, makasalanan at banal. Iyan ang kaayusan ng banal na pag-ibig at pag-iisip. Habang nakapako si Kristo sa krus, nananamig na naghihintay ang kongregasyon sa kanyang unang salita. Inaasahan ng mga berdugo na siya ay sisigaw sa sakit sapagkat ang bawat isa na ipinako sa krus ay ginawa ito sa harap niya. Si Seneca, isang Romanong pilosopo noong kalagitnaan ng unang siglo, ay nagsabi na ang mga ipinako sa krus ay isinumpa ang araw ng kanilang kapananaan. Ang mga berdugo, pati na rin ang kanilang mga ina, at dinuduran pa ang mga nakatingin sa kanila. Kaya inaasahan ng mga berdugo ang sigaw, ngunit hindi ang uri ng sigaw na kanilang narinig. Katulad ng isang puno, humahaliluya ang kabanguhan, ang siyang nagsilbing palakol na nagnanghalik sa kanila. Ang dakilang puso nasa puno ng pag-ibig na kung saan nag-uumapaw ang pag-ibig ni Jesus sa lahat. Ang ibinuhos, hindi isang sigaw, kundi panalangin. Panalangin para sa kapatawaran at kaligtasan natin lahat. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sino ang patatawarin? Ang mga kaaway ba? Ang kawal sa silid ng hubungan ba ni Caiphas na sumuntok sa kanya? Si Poncio Pilato ba na isang politiko na nagkondena sa isang Diyos upang mapanatili ang pagkakaibigan kay Cesar? Si Herodes ba na nagsuot ng karunungan ngunit nanatili isang mahal? Ang mga sundalo pa ibinuyan ng hari ng mga hari na nakabayubay sa isang punong kahoy sa pagitan ng langit at lupa. Patatawarin mo ba sila? Bakit?
Dahil alam nila kung ano ang ginagawa nila? Hindi. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung nalalaman nila ang kanilang ginagawa at patuloy pa rin nilang ginagawa ito, kung alam nila kung gaano kakilakilabot na krimen ang kanilang ginagawa sa pamamagitan ng paghatol ng buhay sa kamatayan, kung nalalaman lamang nila kung gaano kalaking kasalanan ang pagbaluktot ng katarungan na piliin si Barrabas kay Kristo, kung nalalaman na nila kung gaano kalupit ang pagkuha sa mga paang naglakad sa walang hanggang burol at ipako ang mga ito sa isang sama ng puno. Kung alam nila kung ano ang kanilang ginagawa at patuloy pa rin nilang ginagawa